So, ang dami pong pasabog dito kay VP Sara Duterte. At itong si Montulfo, no? Sinasabi po, mga sangkay na doble cara daw po itong si VP Sara at isa daw pong tombits. So, totoo kaya ito? Yan po ang ating alamin ngayon. Hello guys, gusto po kayong lahat? Piyesta ngayon yung mga marites, mga sangkay sa Pilipinas. Sa dami po ng ginawa ng ating Vice Presidente na mga kung ano-anong mga wala sa ayos na bagay ngayon, siya po ang pulutan ngayon sa social media. Maliban po sa mga pambihirang drama nila mga sangkay. Ako to be honest, yung iyak-iyak na malala na po, tapos hanggang sa umabot na sa ospital, nagkagulo-gulo na mga sangkay, hindi ako naniniwala na genuine yung ganun. Bakit? Alam niyo yung isang tao mga sangkay, ito ayoko sa mga dilaw super ayaw ko mga sangkay sa mga politikong ito. Pero si Dilima kasi, dati nung na ganyan ni PRRD, hindi naman po naging ganun na parang nagdrama ng ganun ng gusto. Nagalit siya. Pero wala pong drama mga sangkay na mahuhospital, umiyak ng umiyak, na humahagulhol. Walang ganun. Well, anyway, alamin po natin ngayon itong pasabog ni Montulfo. Alam ko marami na po ang nag-content nito, pero gusto kong personal na makita ng mga mata ko, mabasa ko kung ano ito. Kasi sinasabi po sinasabi po ni Montulfo na itong dalawang to, mga sangkay, si Sara at saka yung isa po sa kanya mga opisyal, yung umiiyak mga sangkay, ay, hindi lang basta dikit daw. Di umano di po natin alam kung gaano katotoo yan. Kukumpirmahin pa po natin yan, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.3 million subscribers na. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, click the subscribe down below. Click the bell and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay guys, this is very interesting. Na chismis. Kasi ito, nag-search po ako patungkol po kay Montulfo. Alam niyo yung mga lumabas, ito po. Ito, may itong TPL3. Bakit siya magre-resign? After nung girl-to-girl drama scene nila, kanina, iniwan na lang ni Zulaika, si Inday Sara niya sa ere. Ano siyang klaseng jowa as per sa marites ni Mang Tulfo. Mang Montulfo. Okay, sabi dito, Vice President Sara Duterte on Saturday said, Attorney Zulaika Lopez, her chief of staff, has expressed her intent to resign from her post. Oo nga naman, bakit siya magre-resign? After ng matinding drama, magre-resign. Ito naman, ibang level din, sabi po ni Thea Tan, ibang level din ang pagiging marites ni Montulfo. Kung meron man silang relasyon, labas na dyan sa politika. Don't be like the DD shits na pati personal life inuungkat. Teka, where did he get his information? First hand or marites din? Alam niyo, itong si Montulfo kasi, marami na rin po itong ginawang pasabog na hindi naman talaga mapatunayan. Ay, nako po. Ano to? Post. Okay. Ito naman, totoo ba, Montulfo? Kaya pala, no wonder. Ako mga sangkay, ewan ko, maniniwala ba kayo na may relasyon itong si VP Sara at saka itong si Zulaika? Ito ay marites lamang. Marites lamang po ito Hindi po natin alam. Alam nyo, pwedeng makasuhan dito si Montulfo kapag hindi mapatunayan
Eto, magbasa-basa tayo ng mga post ni Tulfo dito, mga sangkay. Saan ba yun? Ito. Dito nag-umpisa. Basahin natin, ha? Sabi ni Ramon Tulfo, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee for supposedly lying under oath on how Sara spent her confidential and intelligence funds. Sara cares so much for Lopez. She has decided to stay with her at the House jail, leaving Congressman puzzled. Gusto ba talaga ninyong malaman? Okay, ito ang sagot. Si Sara at Zulaika ay matagal magkasintahan. Di ba ninyo nahalata? Sara is a dyke or lesbian? Tomboy or pwede daw siya sa lalaki, sa babae siya ay bisexual. Matagal nang alam ng mga taga Davao ang relasyon ni Sara at Zulaika. Totoo ba? Nako. Malalay, pwedeng ma-cyber libel to, mga sangay, kung hindi po ito totoo. Kasi, kung hindi totoo, paninira ito kay Sara. Kung totoo naman, mga sangay, labas na tayo dun. Kung ano man po yung personal na relasyon nila. Pero yun nga, nagiging usap-usapan. Eto, tingnan natin yung mga eksena dito. Ako guys, alam niyo yung ganitong klaseng eksena? Ngayon, ewan ko kung pinipick up nyo to, pero ako, hindi ako dito, mga sangkay sa mga ganitong klaseng eksena. Parang ang labo eh. Pero yun mo, naging ganito na oh. Never to ginawa ni Laila de Lima. Mas malala pa nga yun, di ba? Kasi direnag talaga yung pangalan niya as queen ng ng ipinagbabawal na pulburon. Sabi dito, ang madramang eksena ng dalawang magkasintahan. Totoo ba to? Ramon Tulfo? Kung wala sanang involved na pera ng taong bayan at di sila public officials, ay wala tayong pakialam sa relasyon ni na Vice President Sara at Zulaika na kanyang Chief of Staff. Kung hindi sana sila public officials, ay walang pakialam ang taong bayan kung nag-uumpiyangan sila. Grabe yung nag-uumpiyangan. We live in a permissive world where a man marries another man and a woman makes love to another woman. Pero ang pinag-uusapan natin ay kung saan o paano ginastos ang confidential and intelligence funds na inihabilin sa kay Sara ng taong bayan bilang Vice Presidente at noon ay Education Secretary. The dramatic scene at St. Luke's detracts from the core issue. Where did the confidential fund go and how was it spent? Sara and Lopez are government officials. By the very nature of their positions, they are like fish in an aquarium. Their every move is subject to public scrutiny. Ito, huling post niya mga sangkay. Hindi ba naisip ni VP Sara ang kahihinatnan ng kanyang sinasabi na ipapatumban niya si President BBM at FL Liza? Parang nababaliw na siya. Actually, mga sangkay, dapat ibablog ko. Binabawi ngayon ni Sara eh. Yung mga sinabi niya, nahimasmasan kasi. Yun ang problema din, mga sangkay, kapag kagalit ka, na magsasalita ka, out of control ka eh. Because of your emotion.
Pag masaya ka, kaya nga sinasabi, 'di ba? When you are sad or depressed or may anger sa'yo or galit na galit ka, o di kaya sobrang saya mo naman, huwag kang mag-decide sa isang bagay. Kasi magkakamali ka. Dapat nandun ka sa time na nag-iisip ka, nasa sakto yung pag-iisip mo, na wala kang iniisip na ibang mga sangkay, kundi, tama ba itong gagawin ko? Makakabuti ba to sa akin? Makakabuti ba to sa Pilipinas? Kaya nga, sa pinakita ni VP Sara, ako mga sangkay, neutral naman po tayo, pero this is my own opinion and analysis. Pero sa pinakita ni VP Sara, for me hindi siya fit sa pagiging presidente. Bakit? Ano yun? Every time na mayroong problema, magbabanta siya. Or ipapatira niya. Magwawala siya. Magduduro-duro siya sa social media. Hindi ganun yun. Si PBBM, kahit sinasabihan pong kung ano-ano na mga sinasabi sa kanya, nakita po natin mga sangkay na yung tayo niya as president pa rin. Hindi po siya nagpapadala sa mga atake at never po siya nag-reply ng masama sa mga kalaban. 'Di ba? Ganun po dapat. You are a president. Pag presidente ka, daming babati ko sa'yo. Lahat na, ultimo bagyo, babati ko sa'yo . Well, kayo na mag-isip mga sangkay. Ano sa tingin nyo itong pasabog ni Montulfo? Naniniwala ba kayo dito? I-comment po sa ibabang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito patungkol po sa mga propesiya sa Biblia. No? Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click call. Ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.